pananim, sasawayin ng mga mananakmal. Kagaya niyan, coronavirus, sakit, karamdaman. Naglipana, nagsimula lang sa outbreak sa isang maliit na lugar, lumawak, lumaganap, kumalat sa probinsya, sa Wuhan, China. Mga minamahal, anong nangyari? Yung outbreak naging epidemya, mga minamahal. Ibig sabihin, kumalat ng kumalat. Sa buong bansa ng China, naging epidemya yung outbreak. At kumalat sa buong mundo, yung epidemya, naging pandemya. So, ganun yung level. Level 1 to 3, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit kapag tayo'y talagang patuloy na naglilingkod, nagtatapat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ano sabi ng isang pari, mga minamahal? Si Binaticos. Sabi, mga minamahal, hindi na natin kailangan ng face mask, ng face shield. Kinakailangan lang natin ng faith. Pero hindi niya kasi na-elaborate ng maayos, mga minamahal. Dito sa ating banal na gawain, meron niyang kaganapan, mga minamahal. Hindi na natin kailangan ng face mask dahil andyan palagi ang ating dakilang Diyos, ang ating dakilang shield, mga minamahal. Hallelujah. At ang ating dakilang shield, mga minamahal, galit sa sakit, may malasakit, mga minamahal. Yan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi naman sinabi na kapag naglilingkod ko sa malapay noon, hindi ka natatabla ng sakit, hindi ka natatabla ng karamdaman, hindi ka namang ihina, hindi ka naman lulupaypay. Idadaan nga tayo sa pagsubok, mga minamahal, para tayo maging ganap dahil walang haharap sa malapay noon na hindi subok, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Kagaya niyan, ngayon, no face mask, no entry. Balang araw, no face mark, no entry, mga minamahal. Magsisimula ang entrance, mga minamahal, ang beginning point, starting point, national ID, mga minamahal. Itong batas na ito, mga minamahal, matagal ng batas sa ating bansa, mga minamahal. Hallelujah. Itong Republic Act na naipasa noong 2018, mga minamahal. Ano sabi dito, mga minamahal, sa Republic Act na ito? Itong Republic Act 11055, Philippine System Law, mga minamahal. Hallelujah. Ito yung implementing rules and regulation of Republic Act number 11055. 11055. Ito lang, mga minamahal, simpleng analohiya. Pero hindi naman usaping legal, mga minamahal. Kumbaga kapag malawak ang isip mo, mga minamahal, yung mapapansin, 11055. 1515. Pagplasin mo ngayon yan, may lalabas kagad na 66 at may 0 sa gitna. Andun yung pambalance, mga minamahal. Pero sa akin lang yan, opinion. Wala namang basihang legal, mga minamahal. Republic Act 11055. Yan po yung Philippine System Law, mga minamahal. Otherwise, ito yung mga minamahal yung tama, Philippine Identification System Act. So ito yung batas, mga minamahal, National Identification System Act. Buong bansa, tanong ng ating beloved Lord and preacher, paano daw yung mga citizen ng ibang bansa na nasa Pilipinas? So depende yan sa bansa nila, kung saan sila nanggaling, kung ano yung bansang kanilang pinanggalingan. Kasi nga, nahuhuli na ang ating bansang Pilipinas. Nahuhuli na ang Pilipinas, pero sa listahan ng COVID, gustong manguna, mga minamahal. Pero dahil nga wala pang medisina, wala ring disiplina, mga minamahal, ang ating mga ibang kababayan. Mga minamahal, ano sabi dito, mga minamahal, na ito na ipatupad, hindi pa nga na full implement talaga. Dahil noong 2018, ang, ewan ko lang kung ano sa dalawa, 2018-2019, ang una, 18 years old, dapat may identification na. Meron ka ng identity. Meron kang pagkakakilanlan. Pinanganak ka sa sanlibutan, meron kang birthright. Karapatan mo na kaagad nung ikaw ay pinanganak, mga minamahal. Karapatan mong magkapangalan. Kahit anong ang pangalan, wala kang kaalam-alam kung ano ang iyong pangalan. Pero habang lumalaki ka, dadalhin mo yan, mga minamahal. Birthright, mga minamahal. Yan, edukasyon, makapag-aral. Karapatan, yan ay birthright. Karapatan na kaagad nila nang sila ipanganak. Karapatan nilang matuto. Huwag silang maging illiterate, mga minamahal. Kinakailangan matuto silang bumasa, sumulat. Yan ang karapatan nila.
Paano matutupad yung karapatan na yan? Merong obligasyon ang magulang na sila'y turuan. Mga minamahal, turuan sila, mag-umpisa muna na sa homeschool. Ayan, laganap na ngayon dahil nga online na. Online class, kaya sila'y napapa-oh my gosh, dahil hindi daw umuusad, tumatakbo yung pagkatuto, mga minamahal. Yan, mga minamahal, na nangyayari sa ating bansa, sa ating lipunan. Habang lumalaki ka, meron kang pagkakakilanlan. Elementarya pa lang, no ID, no entry na kagad. Hindi natin ito mapapaliwanag ng, sa ganitong oras, mga minamahal, dahil maikli lang yung ating oras. So, pahapiyaw lang yung ating ginagawa dito, mga minamahal. So, sabi nga ng isang senador, mga minamahal, ni Panfilo Lacson, sabi niya, after a long wait, matapos daw ang matagal na paghihintay, the rollout of the national ID system is about to become a reality. Yung rollout, ibig sabihin yung paglabas, yung para pag-rollout, mga minamahal, parang papel na nabasa ng national ID system is about to become a reality. Magkakaroon na ng katuparan. Kasi nga yung binanggit ko kanina na dapat noon 18 years old pataas, pag nasa legal age, majority age, ibig sabihin dapat meron ka ng national ID. Pero hindi nga talaga na full implement. Walang full implementation. At anong pangalawa? Kinakailangan yung mga mayayamang rehiyon, hindi probinsya, rehiyon. Kagaya natin, Region 1. Meron tayo dito Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Lupa, La Union, Pangasinan, mga minamahal, Region 1. Hindi bawat probinsya, mga minamahal. Ano sabi ng senador, mga minamahal? PSA, Philippine Statistics Authority, na dating NSO, na dating National Statistics Office, ngayon naging PSA, says registration is voluntary. Voluntaryo, hindi isapilitan, mga minamahal. So sabi, mga minamahal, things that are voluntary today will become compulsory tomorrow. Ang mga bagay na voluntaryo ngayon, bukas ay sapilitan na. That's the intent of the law. Yan ang intention ng batas. Yan ang kagustuhan ng batas. Those who choose not to have an identity do not exist. Period. Ano sabi? Yung mga tao na ayaw magparehistro, ayaw nilang magkaroon sila ng identity. Ayaw nilang magkaroon sila ng pagkakakilanlan. Mami na mahal, bata ka pa lang, may birth certificate ka na. Pero kinakailangan ngang magparehistro ka. Pag ayaw mo, para ka lang, sabi nga nila ng salitang slang, na kaya parang baliwala ka lang dito sa mundo. You do not exist. Period. It is that simple. Ganun lang kasimple kung ayaw mong magparehistro. Dahil voluntaryo yan ngayon, bukas makalawa. Mami na mahal, yan ay sapilitan na, mga minamahal. RA 11055. So matalilang tandaan. At yung House Resolution sa Amerika na House Resolution 6666, mga minamahal, COVID-19 Traced Act, Testing, Reaching, and Contacting Everyone Act, TRACE. Testing. Subukan, test ka, swab test, rapid test, kung may sakit ka, karamdaman ka, kakatok sa'yo, sa iyong tahanan. Reaching, aabutin ka. And contacting. Kinakailangan may iiwan kang contact. Yan, mga minamahal. Plain meaning. Hallelujah. Na kung saan kinakailangan magkaroon ka doon ng iiwan mo para makontak ka nga. Para madali kang mahanap. Madali kang matrace. Everyone act. Lahat, mga minamahal. So, kung sa ganitong panahon, babalik ang mahal na Panginoon. Hallelujah. O kung ito'y pagsubok lang, dahil di naman tayo nagbibigay ng false hope sa mga tao, mga minamahal, magpakainit tayo, mga minamahal. Kung magkaroon ng kaganapan na sa ating panahon na magtatatakan ng 666, ay sana wag tayong maiwan sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago dumating yung 666, gawin nating seek. Hanapin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago dumating yung 666, gawin nating sik, liglig yung pagpapala sa pagbibigay natin sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Nakakasabik, nakaka-excite talagang muling mangaral ang banal sa salita ng Diyos. Hallelujah, praise God.